Okay, pasadahan natin mga aksing balita sa mga ito. Narito na Ronda Reports. Nasunog po ilang tahanan sa Aguinaldo Highway, Dasmariñas, Cavite, matapos banggain ng mga ito ng isang gasoline tanker. Karagdagan detalye sa Ronda Report ni Micaela Papa. O Mika. Igan, 4 na bahay ang tinupok ng sunog matapos silang banggain ng isang tanker pasado alas 2 ng madaling araw dito sa may Aguinaldo Highway, Barangay San Agustin, Dasmariñas, Cavite. Ang tanker na biyaheng pa Manila mula na Cebu, Batangas ay nauna nang bumangga sa isang truck, SUV at van matapos mawalan ng preno sa may stoplight sa may kanto ng Barangay Pala-Pala. Bago nito tinumbok ang compound, 1 metro pa ang layo. Paglilinaw ng Bureau of Fire Protection, ang impact daw ng pagbangga ang naging sanhi ng apoy at hindi ang karga ng tanker na 17,000 liters ng ethyl alcohol na hindi naman daw tumagas mula sa tangke. Alas 3 ng madaling araw nagdeklara na ng fire out at ayon sa BFP, wala nang panganib na sasabog ang tanker. Wala namang malubhang nasaktan sa sakay ng mga sasakyan o sa mga nasa bahay na mangyari ang aksidente. Ngunit ayon sa pulis, kakasuhan pa rin ng reckless imprudence resulting in damage to property ang driver ng tanker. Yan ang Ronda Report mula dito sa Cavite. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Micaela Papa. Isang pulis ang sugatan matapos maaksidente sa kanyang sinasakyan motorsiklo sa Mandaluyong City kanina madaling araw. Ang pulis, nakainom daw ng alak at wala pang suot na helmet. Yan ang Ronda Report ni Jay Sabale. Jay? Igan, napagok ang ulo ng rider na si PO3 Alex Brutas ng Navotas Police sa sementong kalsada ng J.P. Rizal Street, Barangay Namayan, Mandaluyong City, mag-aalas 3 ng madaling araw kanina. Ayon sa mga responding rescuer, nakainom si Brutas na maaring naging dahilan ng pagkawala niya ng sa minamanayang motor na tumama sa poste bago bumagsak sa kalsada. Walang suot na helmet ang rider kaya nagtamo ng malaking bukol sa likod ng ulo. Dinala sa Mandaluyong City Medical Center si Brutas. Igan? Nabota siya naka-assign, pero nasa Mandaluyong siya nakatira. Yes, sir. Doon po siya nakatira. Okay. Maraming salamat, Jay Sabale. Ayan. Pero ligtas yung kanya siko dahil halos lahat ng nagmomotor. Oh, yes. Nasa siko yung helmet. Safe na safe. At saka kung lasing Ano yun eh? hindi nyo kaya Yung magmaneho. helmet, galang naman nila. Ang init Motor pa kasi yan. ngayon pag nag-helmet ka pa eh. Oo, di ba? Pero kailangan talaga eh. Kaya magsisisi sa huli na sana Huwag ka mag-helmet na Siko talaga. Buti nga, bukol lang inabot mo. Yung iba, di ba? Kaya lang naman nila yung dala helmet para pag sinita. May helmet to akong dala. Pero nasa siko. Alam mo, narita kami, nagkaroon kami ng operation dati ng MMDA dito sa EDSA, yung mga walang helmet. Sa 8 sa 10 nahuli namin, pulis. Oo. Oo, sila mismo. Kaya nga nakakawala Palapit ng pala kami, loob pulis ako. Oo, Ganun pa lang, so nasa batas pala lahat pag pulis. Hindi Okay dapat lang. mag-helmet. Matitigas kasi ulo nila, siguro. Kaya na kailangan. nabangka tayo kay PNP Chief Bartolome. Ayan. Para naman sa kaligtasan nyo rin yun. Hindi, may deklarasyon silang gera sa riding in tandem. Oo. Yung mga kriminal, yun ang naka-helmet. Para hindi makilala sa CCTV. Actually. Talaga pag siya, di ba? O kaya nakano ang tawag doon para ski mask, yung gano'n. Init lang. Balot na balot, no? Hindi kaya suspect agad sa naka-helmet. kaya ginagano nila talaga. At saka yung mga bata na sinasakay sa motor, dapat bawal yun. Tapos minsan sinasandwich pa ng magulang nila. Yes, exactly. Kasi Para Wala bawas, namang may helmet wala pang para bawas konsensya, yung lalaki, hindi siya nag-helmet, nasa misis niya. Nakasana. Saka yung bata nasa gitna, Nasa iniipit gitna. nila. Nakasandwich. Ay, minsan mga baby talaga eh, tanggol. Alright, ibang balita naman tayo. Isang 12 taong gulang na batang babae ang nailigtas sa Tagum City, Davao del Norte mula sa kanyang mapang-abusong ama. Ayon sa ina ng bata na dumulog sa GMA Super Radio DZBB roon, minomolestya umano ng kanyang hiniwalayang asawa ang anak. Kwento pa niya, nito lang daw Marso ay nagpatiwakal ang isa pa niyang anak na babaeng 11 taong gulang dahil din umano sa pang-aabuso ng ama nito. Nasa pangangalaga na ng Municipal Social Welfare District Office sa Tagum City ang dalagita na kasalukuyang isinasailalim sa counseling. Pero tila nahuli na ang pagliligtas sa kanya matapos makumpirmang 7 buwan ng buntis ang dalagita. Agad namang nakatakas ang ama ng biktima at kasalukuyang pinaghahanap ng mga otoridad. Ilabas dapat yung mga picture ng tatay para hindi siya makaprobless ng ibang tao, ibang bata. Pero Younger yung nagpakamatay na possibility, kapatid. Oo, 11 yung possibility na may depresya yung bata, di ba, malaki? Ay, di, oo. Ang sariling dugo, di ba? Pero sana lumabas yung tatay, ba't siya nagtago?
Marami ring anak na Meron talaga, mag-ama? incestual relationship. Maayos yung bata? Meron. Meron din. Talaga? Meron din. Malaki lang yung Actually, incidence. maraming kasong ganyan na sa mga liblib na bahagi Alam mo, ng Pilipinas totoo. na hindi na nagsusumbong yung nanay. Ay Higit lang mata. skandalo o kung ano man. No? Pero Pero nalalagasan pero na medyo naman. reality sa mga loob-loob na lugar natin. Sana mabigyan ng psychological help yung Kasi may nagpakamatay na palang kapatid kapatid din, diba? niya. Samantala, 92.3 million. Yan na raw po ang bilang ng mga Pinoy base sa census na isinagawa ng National Statistics Office noong taong 2010. Mula yan sa bilang na 88.5 million noong taong 2007. Pero ayon sa NSO, mababa raw ito ang growth rate ng populasyon kumpara sa inaasahan. Base sa kasatansya ng ahensya noong 2007, aabot daw sa 94 million ang bilang ng mga Pinoy pagdating ng 2010. Batay sa datos ng NSO, karamihan sa mga Pinoy ay nagsisiksikan sa tatlong rehiyon, kabilang na ang Region 4A o Calabarzon, National Capital Region ng Metro Manila at Region 3 o Central Luzon. 2 taon na ang nakalipas ng isagawaang census na pinirmahan ni Pangulong Noynoy Aquino nito lamang March 30. Ayon sa mga eksperto at demographers, mahalagang malaman ang tamang bilang ng populasyon dahil basehan ito sa pagpaplano ng gobyerno. Kung hindi raw sapat ang bilang, ay posibleng hindi rin maging sapat ang magiging pagtugon ng pamahalaan sa pangangailangan ng kanyang mga nasasakupan. Pero eksaktong bilang man o hindi, alam na natin matagal na overpopulated na ang Pilipinas. We're one of the top. At nandito Gulat tayo ako sa Luzon, ha? Manila. Luzon halos lahat yung marami. highly Exactly. populated. Oo. So, ano mangyayari sa Pupuntahan RH? talaga dito no? Kasi magkaadikit tayo. At least sa Visayas, hiwa-hiwala yung mga bayan-bayan nila. So, ano mangyayari? May RH, itutuloy nila yung RH bill. Pero sana naman, kasi diba aside from education, itong mga ito, kailangan din bigyan ng alternative. Okay, kung ayaw nyo ng condom, which is being pushed by RH bill, sana bigyan siya ng libreng operasyon. Like, yung pagpapatali ba? Ligation. Ligation. Eh, kaya lang, Vasectomy. ang natural Wala pa yung rin yung simbahan nila. pa rin, ayaw nila. So, dapat yung Medyo church, if wala ever, nga. din sila, mag-educate din sila ng tamang, yung natural method din. natural. Kasi bawat babae, iba-iba yung sistema, di ba? Iisa-isahin mo, sana yung magpapaseminar kayo. Kasi may option. That's why it's an yung alternative. pag-aanak lang eh. Di ba pagkalabas niyan, mas malaki yung responsibilidad mo eh. Di ba? Exactly. Eh, yung iba pa, na-ending sa basurahan yung mga anak kasi hindi na mahanda. Napaka-convenient lang syempreng puntahan ng condom at ang iba pang contraceptives. Pero actually, meron naman talaga yung mga basal body temperature. Medyo Right. matrabaho. Matrabaho siya. talaga. Hindi Pero available na epektibo yung naman mga din. condom o ano mga contraceptives. Nasa kultura pa rin ng mga Pilipino sa ibang bahagi ng ating bansa. Nahihiya. Oo, oo naman. Oo, nahihiya. naman. Bibili ng condom. Nahihiya. Pag Pilipino, Hindi, no? samahan nyo ng chewing gum, samahan nyo ng tubig. Papabili ganun ko si tatay Pag, eh. pag nilagay niya, sabay-sabay ganun para hindi halata. Kaya kailangan talaga may alam nyo yung alternative na pwede nyo puntahan. Church agrees or not. It's up Meron to you. na It's your alam body. gamitin, di alam kailan mo ba rin. Education. Oo. Alam mo, totoo din naman. Oo, yun lalo yung sa mga libre. May mga NGOs naman na who are doing their part, diba? Kaya lang ang liit ng Yeah. budget usually. Ang liit lang ng nung saklaw nila Di ba sa emergency nung araw, para lang makatipid, nilalaban pa yan. Ay. Ginagamit ng Sampay mga... pa talaga. Sa iba yung diaper nilalabhan din. Di ba yung disposable Okay. para makatipid? Ito yung pinakita mo sa akin kahapon. O umami ng batiko sa internet, yung umakalat ng mga larawan ng mga taong nagpo-post po sa isang cruise sa Barangay Lourdes sa Angeles, Pampanga. At sa mga kuha ng photographer na si Mikey Domingo, yan yung isang babae po naka-shades, naka-shorts pa, nakataas pa yung kamay habang nakatuntong sa isang cruise. Ayan naman, yan, dayuhan yan eh. At humingi na po yung organizer ng paumanhin at masihigpitan daw nila. May ilan pa. Yung kanina pa, yung mga lalaki, ano yung nagpapako, di ba? So, naging parang katawa-tawa sa kanila. Ayon sa kapitan ng barangay, ginamit daw yung cruise sa sinakulo, pero hindi agad naialis. At humingi na sila ng dispensa. Paalala po ng rektor ng Redemptorist Church ng Baclaran si Father Victorino Cueto, napakalagang simbol ng krus sa Kristyanismo. Kaligtasan natin yan. Kaya hindi ito dapat ituring na parang isang laruan lang. Ayun. Ganda pa ng pagkakapusong babae. At balita naman mula sa ibang bansa, naglayag na ang barkong tatak sa rutang dinaanan ng Titanic 100 taon matapos ang paglubog nito. Bahagi ng paglalayag ng commemoration sa makasaysayang barko na minsan naging pinakamalaki at pinakamabilis na passenger liner.
1,300 ang dalang pasahero ng MS Balmoral na eksaktong bilang din ng Titanic na maglayag ito noong taong 1912. Sakay ang ilang kaanak ng survivors at maging ng mga nasawi sa paglubog nito. Naglayag ang MS Balmoral 2 araw na mas maaga kaysa sa Titanic upang marating nito ang eksaktong lugar at araw kung saan at kailan ito lumubog. Bukod pa dyan, lalo ring naging espesyal ang paglalayag dahil binigyan ng Titanic atmosphere ang barko. Ihahain sa mga pasahero ang pagkaing inihain noon sa Titanic at maging ang mga tugtog sa barko ay mula rin sa panahong iyon. Nagbayad ng halagang abot sa halos 8,000 pounds o katumbas sa mahigit 545,000 pesos ang mga sumama sa Memorial Cruise. May makilala kayo dyan, tapos pagdating sa port, hindi nyo na makita. Yung mukha Sumama na. ng kapitan ng barko, yun ba yung talaga yung mukha niya? Oo. Di ba? Ginaya rin sa pelikula. Oo, di ba? Black and white version. Ganun din yung itsura. Itong weekend sa mga cable, dahil sa Discovery Channel, National Geographic, Oo, sa National- si James Cameron talagang di ba? Di ba, Sa matagal pa na bukod sa pelikula, talaga palang personally, interesado siyang malaman. Anong mangyari? Hindi ko alam bakit anong meron yung Titanic sa personal niyang Talaga Siya siya pa yung nag-direct, tao di ba? na unahang, di ba? Civilian na lumubog sa ilalim ng dagat at makita yung Marianas Trench. Titanic. Pinag-aralan pa nila bakit umagis yung isang pinto ng malayo. Yung pala yung pressure ng tubig habang bumabagsak nadidiin pa pala yung ang dami niyang Galing. Oo, kagabi nga sa Nat Geo Kaya alas 10 na lang gabi. Unang hirit Baka ka may replay daw, baka may replay. Case closed to Okay, web hearing tayo. Ayun yung mga